Ang nakaraan, nakadapa sa lupa, puno ng dugo ang benda sa kanyang ulo at sugatan ang braso. Nanginginig na umamin ang lalaki, sasabihin ko na ang lahat. Lahat ng alam ko, ilalabas ko na. Handa na siyang ibigay ang lahat ng impormasyon kapalit ng kanyang buhay. Ngunit hindi agad sumagot ang kanyang kalaban. Dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan ng lumang tibak, habang umaaligid dito ang makapal at nakapapaso na berdeng usok. Sige nga, hayaan mo munang tanungin kita ng isang bagay. Biglang nagbago ang pananaw ng lalaki, parang bumaligtad ang mundo. Nakita niya ang figure ng kalaban, at dito siya natulala sa matinding takot. Paano ka nagkaroon ng higit pa sa isang braso? Nawala na ang isa mong kamay noon pa man. Sa gulat at hindi makapaniwala, napaatras siya ng mabilis hanggang sa matisod at matamba sa lupa. Ang dating sugatan at mahinang kalaban ay biglang nagkaroon ng bagong lakas at kahit mga bagong braso. Sa pagpapatuloy, samantala, sa kabilang dako ng matandang palasyo, nagmamadaling tumakbo ang isang bantay patungo sa dambuhalang tambol ng babala. Alam niyang hindi na ito laro lamang, kailangang malaman ng lahat ang panganib. Mabilis niyang isinilid ang matalas na talim ng kanyang tibak sa loob ng makapal na supot upang hindi ito makasira sa tambol. Hawak ng mahigpit ang hawakan, huminga siya ng malalim at ibinuhos ang buong lakas sa kanyang katawan, palo. Boom! 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 Ang malakas at matagal na tunog ng tambol ay umalangaw-ngaw sa buong paligid, umaabot hanggang sa pinakamalalayong bahagi ng lupain. Ito ang pinakamataas na antas ng babala, ang lihim ay nabunyag na, at ang digmaan ay nagsimula na. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang babalang tunog sa buong dakong bulwagan, at lahat ng nandoon ay natigilan, nanginginig sa takot at pagkagulat ang mga mata ng bawat isa. Ang sugatan at akala nilang mahinang lalaki ay biglang tumawa ng malalim habang umaapaw sa kanya ang maitim at lila na usok, matalas ang iyong paningin. Mahusay ang pagpapalaki sa anak ng hari ng lason. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat ang nakakatakot na katotohanan. Iyan ay maitim na sining. Gumagamit siya ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng demonyo. Bago pa sila makagalaw, sumabog ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan, bumahaw ang lila at puting usok sa buong bulwagan, at ang mga nakatayo sa paligid ay agad na natamba at hindi makagalaw. Ang dating kawawa ay ngayon na ang pinakamapanganib na nilalang sa kanilang harapan. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Sa gitna ng galit at puot, ibinunyag ng binata ang katotohanan, ang taong nasa harap niya ang tunay na pumatay sa kanyang magulang. Ngunit sa kabila ng matinding damdamin, nag-alinlangan siya, hindi na katulad ng dati ang aking pakiramdam, hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa dating lakas. Bumalot ang nakakasilaw na berdeng liwanag sa kanya habang sinabi niya ng malamig, huwag kang mag-alala. Papatayin kita, para hindi mo na kailangan pang mangamba pa. Agad na nagtipon ang mga kakampi, tutulungan ka namin, at sabay-sabay silang humanda sa laban. Ngunit ang lalaking pinagbintangan ay tumawa ng mapanghamon sa gitna ng lila na usok, kung kaya nyo, sige lang, subukan nyo. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang tunog ng tambol sa buong lupain, boom! 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 Hindi lamang sa loob ng bulwagan, kundi pati na rin sa labas. Isang malaking hukbo ng mga nakamaskara ang dumating, pinalo ang tambol ng digmaan, at pinaghandaan ang pagsalakay. Sa mga pader ng kuta, nagmadaling humanda ang mga tagapagtanggol gamit ang pana at sandata, hanggang sa biglang may bumagsak at sumabog sa mismong pasukan. Kaboom! Napapikit at napasinghap ang lahat. Ang tunay na gyera ay nagsimula na. Sa dilim ng gabi, nakatayo ang matandang salamangkero sa harap ng matibay na kuta ng Tang Clan, habang tumatawa ng nakakatakot, panahon na. Tinatawag na niya tayo. Tumingin siya sa kanyang hukbo at isinigaw ang utos, iniutos ng makapangyarihang guro, ibagsak ang Sichuan Tang Clan. Agad na sumugod ang libu-libong nakamaskarang mandirigma. Sa itaas ng pader, nag-alab ang galit ng tagapagtanggol, sinisikap nilang sakupin ang ating tahanan. Huwag ninyong pagpatawarin kahit isa sa kanila. Magpaputok kayo ng walang tigil. Sabay-sabay na kumulabog ang mga pana at malalaking pana ng kanyan. Umuulan ang bakal sa mga sumusugod, tumalsik ang mga katawan, kumalat ang dugo, at umalangaw-ngaw ang mga daing ng sakit. Ngunit hindi natitinag ang matanda, habang tumatawa palalo, kekaki.
Magaling. Napakagaling. Tila alam niya ang bawat galaw ng depensa, mabilis siyang gumapang at dumula sa pagitan ng mga pana, papalapit ng papalapit sa tarangkahan. Ang unang linya ng depensa ay unti-unti nang nagbibigay daan. Nag-alab ang nakakatakot na pulang liwanag sa palad ng matandang salamangkero, buo ang kanyang lakas na ibinuhos sa isang napakalakas na suntok, bam! Sa isang iglap, bumigay ang matibay na tarangkahan ng kuta. Ang makapal na kahoy at bakal ay nagkabitak-bitik, lumipad ang mga pira-piraso sa hangin hanggang sa tuluyan itong gumuho at bumagsak sa lupa. Tumapak siya sa mga labi ng wasak na pinto, at sa gitna ng usok at alikabok ay bamulong ng malamig, simulan na ang pagdanak ng dugo. Natigilan ng mga tagapagtanggol ng Tang Clan, walang nakapaniwala na sa isang iglap ay nabuksan ang kanilang pinakamatibay na depensa. Sa kabilang dako, sa loob ng ligtas na silid, biglang napahinto ang lahat. Narinig mo rin ba iyon? Mabilis na tanong ni Tikyang. Ang binatang may matalas na pandinig ay pumikit at tumugon, naririnig ko, ang tunog ng tambol ng digmaan. Sa sandaling iyon, ting, 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 biglang lumitaw ang mga liwanag na abiso sa harap niya. Isang urgent misyon ang nilikha. Hindi mo maaaring tanggihan ito. Nanlungo siya sa takot habang binabasa ang nilalaman. Mga hindi inimbitahang bisita. Ang madilim na ulap ng madilim na langit ay bumaba na sa Sichuan. Nagsimula na ang labanan, at ang Sichuan Tang Clan ay napapaligiran na. Pagpalain ka nawa ng swerte. Kapag nabigo, kamatayan. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso, walang alam kung paano ito nagsimula. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang landas kundi harapin ang digmaang ito. Nanlungo at nagalit ang binata habang nakatitig sa walang laman na abiso, ano ba ito? Nasaan ang totoong impormasyon? Kailangan ko bang harapin ang madilim na langit kahit anong mangyari para lang mabuhay? Malalim siyang huminga at hinarap ang matandang pinuno, may malaking problema. Ang kaaway ay nasa loob na. Sa palagay ko, napapaligiran na tayo ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, kaya maghanda kayo. Nanlaki ang mata ng matanda, ang kaaway. Dito mismo sa Sichuan Tang Clan. Humarap siya kay Chang Pang, ang binatang tinatawag na tagapagligtas. Maaari ba kitang hingan ng pabor? Siyempre, anuman iyan, mabilis na sagot nito. Itinuro niya ang matandang nakahiga sa bato, bantayan mo at protektahan mo siya dito. Iyan ang hinihiling ko. Inilagay niya ang kamay sa balikat ng binata, seryoso ang tingin, wala na tayong matatakbuhan. Kailangang tulungan ang Tang Clan, kaya, tagapagligtas, tumingin ang binata sa kanya, puno ng pag-aalinlangan, mananatili ako at lalaban kung iyan ang gusto mo. Pero, biglang bumalik ang masakit na alaala, ang takot, ang sigaw, at ang pagkawala ng mga taong mahal niya. Noong kailangan kong ipagtanggol ang iba, sobrang takot akong lumaban, at nabigo akong iligtas ang mga taong mahal ko. Isa akong tanga. Ang bigat ng nakaraan ay nakadagan sa kanyang puso, ngunit sa labas, ang kalaban ay naghihintay na sumalakay anumang sandali. Ngumiti ng malumanay si Chang Pang, tila inaalis ang bigat sa dibdib ng kausap, mayroon ka na ngayong taong kailangan mong ipagtanggol, hindi ba? Napahinto si Tikyang. Hindi niya akalain, ang taong laging nagpapakita lamang ng saya at liwanag, ay matagal na palang dinadala ang bigat ng pagkakasala mula sa nangyari sa Henan. Lihim siyang sinisisi ang sarili hanggang sa araw na ito. Sa ilalim ng naglalagablab na apoy sa tanglaw, muling humarap si Tikyang, puno na ngayon ng matibay na pasya, sige, itatanong ko ulit sa iyo. Chang Pang, kaya mo bang patayin ang mga hayop na iyan? Isang matapang na ngiti ang sumilay sa mukha ng binata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata, at ang takot na dating pumipigil sa kanya ay napalitan ng matinding determinasyon. Opo, tagapagligtas. Gagawin ko. Ang takot na dati ay nagpa-atres sa kanya, ngayon na ang magiging lakas niya, dahil sa wakas, mayroon na siyang ipaglalaban, at hindi na muling magpapabaya. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong opinyon, at i-subscribe ang channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga kapana-panabik na manhwa recap. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong upload. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na recap, ingat, at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata.